Hi guys! Good morning! Gawa ako breakfast ng dalawa. Tulog pa sila. So, sinala ko yung tuna. Para matanggal yung sabaw or mantika niya. Tapos, lagay ko rito. Tapos, lagyan ko ng mayonnaise. Pasensya na sa boses ko. At umaga, syempre. Ganyan naman talaga boses natin pag umaga. Parang galing sa baon. Onion. And then salt, a little bit of salt. Salt. Ngayon, konting paminta. Kailangan yung super powder na paminta. Itong paminta ko, naghihingalo na. Pwede nyo rin itong gawin sa itlog. Nilagang itlog, hiwa-hiwain nyo ng pino. Imbis na kung ayaw nyo ng tuna. Okay na ba? 바로 출발해볼까? 준비됐죠? 네! 그만! 안녕! Init ngayon. Pero lakad kami. Kasi malapit lang. Kapag-exercise sila. Kapag nagsasakyan. Pwede naman magsasakyan. Ibang nanay kahit malapit nagsasasakyan. Pagka nagsasakyan kasi, parang tulog pa rin yung diwa nila. Unlike pag naglakad, diba? Na-stress na sila sa init. O, di buhay ang dugo. Lalo na si Junso na mareklamo. Pero dahil sanay na. Klingi talaga si kuya. Holding hands pa kami niyan. Junso, wait! Pakta mo kuya de, ha? 이렇게 아파. Masakit daw dyan niya. Drama. Kasi nagreklamo. Hindi naman sa nagreklamo. Tumawag teacher niya sa akin, guys. Si Junwa daw ay napakahinang kumain. Sabi ko, sa bahay naman po, okay naman. Pero feeling ko kasi medyo spicy na kasi yung mga side dishes doon. So, sasanayin ko na rin siya sa bahay unti-unti. Sabi, ano po ba kinakain niya sa bahay? Sabi ko, yung kimchi po kasi ako sa bahay. Hinuhugasan ko. Ichok yung hinuhugasan ko. Tapos minsan ginagawa kong pajon or yung pancake. Sabi, ganun. Ang ganda nga dito, tumatawag pa sila pag may concern sila sa mga bata.
Hello! Ayun, hindi ko natuloy yung vlog kahapon kasi sa totoo lang nakalimutan ko siya. Nakakalimutan ko siya. Kaya may mga vlog ako na hindi na mga natuloy. Sorry kasi di ba ang tagal ko na rin hindi nagwa-vlog. So pag nagwa-vlog ako minsan, nag-vlog pala ako, hindi ko siya naituloy. So ganito yung araw-araw na ginagawa ko. Pagkahatid ko sa mga bata, bumabalik ako sa bahay kasi di ba nga naglalakad kami? Naglalakad kami kasi malapit lang yung school and gusto ko rin ma-exercise sila. So bumabalik ako sa bahay pa. Tapos, nagliligpit ako konti-konti. Tapos, bago mag-9, kailangan nandito na ako. Nandito ako guys sa tindahan kasi ako yung nagbabantay. Kasi, yung ate ni Mr. Kim ay may pa ganun ba? Hindi, yung ate niya kasi na-operahan. Pero hindi naman siya yung malala. Sa arms lang niya. Ewan ko, hindi niya kasi natataas. So, ayun. Na-operahan siya sa arms niya. So, ako yung naatasan. Ako inaatasan hanggang sa 25. So, salamat kasi sa 25 lang. Kasi naiinip ako. Tapos, alam mo, parang feeling ko patay na oras siya. Parang imbis na ang dami ko ginagawa sa bahay. Anyway, wala naman tayong karapatang magreklamo. So, meron akong tindahan tour. Lalagay ko na lang dito. Matagal na yun. Parang baby pa si Junso. So, ganito na itsura niya ngayon. Ayan yung entrance. Tapos, andyan yung table ng sister-in-law ko. Tapos dito may room, di na natin bubuksan yan. Dati, pwedeng tulugan yun as in ang linis. Ngayon naging storage na siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos dito yung CR nila. Ang cute kasi sobrang heated. Ayan, may electric fan. Sana all ng CR may electric fan. Sobrang init kasi sa Korea pag summer. So, ayan. Mga ilaw, wires, or plug, ganyan. Mga... ang tawag dyan, mga kung anik-anik. Ayan, sarap balatan, gawing tanso, tas ibenta. Charot! Nagbibiro lang ako. Batteries, ganyan. Mga ilaw, LED, hindi LED. Dati talaga, ang ganda-ganda rito. Kaya lang, syempre, pag yung story, pag yung story is mga ganito talaga ang tinda, hindi talaga maiwasang magulo. So, ayan, inikot natin. And yung front ng kanilang tindahan. Mga ilaw. Tapos, meron din sila dito. Ito is for sale din to. Yung mga hindi nakasya dito. Nilagay na nila dito. Ayan. Meron pa nga ditong, dito yung pwesto ni Mr. Kim. Kasi hindi naman siya talaga yung, nagtitinda, diba? Siya talaga yung nag-ano sa electric, ganyan. Diyan, may table siya dyan. Oh my God, pakita ko ba? Magulo. Ayan. Tapos dito, meron pa sila ritong pasukan. Ayan, may pa siya. Hindi na yung nagagamit. Pero maluwag pa yan sa loob. Ayan. Malaki. Tinanong ko nga yung ate niya. Sabi ko, bakit ang laki po? Tapos 3 yung pinto sa unahan. Storage din. 3 yung pinto sa unahan, guys. Isa dito, Isa. 2. Ay, pinto yun tama. 2, ayun, pinto yun. 2. Baka kaya may harang na poste rito. Kasi yun lang talaga yun. Tapos ito, 3. 3, pintuan yun. Pintuan yun. Tinanong ko siya bakit 3 yung pinto. Ang sabi niya sa akin, kasi daw 3 tindahan talaga to. Pinag-isa lang. Kasi syempre, hindi naman kasya yung hindi naman kasya yung mga tinda nila kapag kapag isa lang yung kinuha nila. So, 3 tindahan siya. Ganun. Tsaka maganda kasi malaking parking lot nila sa labas. Tapos may nagtayong coffee shop dyan sa gilid. Pakita ko rin sa inyo. Ay no, may coffee shop. Ay, sarado pa siya. May coffee shop dyan. Ang ganda ng coffee shop niya. May mga kung anik-anik, tupperware. Ay, hindi. Parang yung mga pang-display na plato, mga kung anik-anik. Tapos, for sale din yun. Pwede mo rin bilhin pag nagustuhan mo. Maganda dyan sa loob. I-insert ko dyan yung mga picture dyan sa loob. Kasi nagkape na ako dyan. Kasama ko sila Ate Ivy dati. Diba, laki ng parking lot. Oh, baka may gusto bumili ng ng kung anik-anik, bumili na kayo. Catalog, sige, Justin. Dumating yung stocks nila, guys. Plano ko pa naman kanina lumabas, saglit as in saglit.
Kasi meron ditong convenience store na pwedeng mabili ng pagkain. Kasi alas 12 na oh. Buti hindi ako umalis. Dumating yung stock nila. Pag ganyan may dumarating na stock, hindi ko pinapakailaman. Kasi baka tayo ay mapahamak. Wala naman tayong alam dyan. Ayan yung mga pinamili nilang tornilyo. Mga ano. Tapos itong ilaw na to, na ano ko dito eh. Kasi may remote siya. Kahapon kasi may bumili nito. May remote control siya. Tapos LED na rin siya. Yan. Sabi ko lang, may ilaw, may remote. Ang galing. Mga ilaw. Siguro ayusin ko lang yung pagkakaayos niya. Ay, yung salansan. Pero hindi ko siya yung papakialaman na tatanggalin ko sa box. Tapos ilalagay ko sa rack. Sila na bahala dyan. Tapos, nagpahingi yung ate ni Mr. Kim. Kasi bago yan dumating, sinabi niya na sa akin na may darating daw na stock. Manghingi daw ako ng catalog. Yan. Siguro plano niya binigyan ako ng 3 piraso ng mama. Plano niya siguro mag-change ng mga stocks ng ilaw dito sa tindahan nila. Tapos orderin niya yung betsong niya. Kasi ito yung mga ilaw na yan, matatagal na yan. Dumating pa ako dito, nandyan na yan. Yung iba nga pundido na hindi na ma-open. Siguro kaya magpapalit siya. Tapos ito, umchong kiyaw. Ang cute-cute, ibig ko sabihin. Kasi yung ilaw, may nakasampa. Pagdating ko, ay, ang cute, may nakasampa dun sa ilaw. Kasi nakakatawa, pag yung ilaw mo, hindi lang ang purpose niya para magliwanag yung paligid. Para na rin siyang design sa bahay mo, di ba? Pag maganda yung ilaw mo. Anyway, makakaalis na ako. Bibili lang ako saglit dyan sa convenience store ng Lafang. Sobrang lapit lang. 2 minutes ko lang siyang lalakarin. Kaya lang yung ilang feeling na baka may pumasok. Yung may biglang may customer na pumasok tapos wala pala ako. Siguro tatakbo na lang ako para makakain na ako. Bili lang ako yung doshirak or yung lutong ulam na pero kanin ulam, mga ganyan. Nag-supermarket kami, guys. Junwa, ichok! Bino saya de bino. Mag-washing ako. Si Johnson natatawa ako eh. May music. May lang tayo mag-video. Pinagmemeryenda ko muna sila, guys. Kasi late na sila makakain kasi magluluto pa ako. Di ba nga maghapon ako sa tindahan? Pagkalabas ko sa tindahan, diretso na ako sa school nila, tapos diretso kami dito, so hindi pa kami umuwi. And it's 5:25 kasi si Junso pa siya, nag-math academy pa siya. May taxi. Ano ba? Mga taxi, hindi lahat. Mga taxi, parang bara-bara na lang. Bara-bara na lang Anyway, ayun. Nagme-merienda muna sila sa likod. May alis na rin kami. Nandito kami sa parking lot ng supermarket. Chinichika ko sa inyo kanina, hindi natuloy kasi may music, di ba? Kako si Junso, magastos. Si Junwa, ballpen lang kinuha niya kasi alam niya yun lang kailangan niya. Tsaka si Junwa, pag kukuha siya, papaalam, ma, wala na akong notebook. Sige, kuha ka notebook mo. May mga sketchbook si kuya, di ba? Alam niya yan kapag may susulatan pa ba siya o hindi na. Kapag wala na siya susulatan, magsasabi yan na, ma, bili na tayo ngayon. Bibili. Sige, bibili kita mamaya pag uwi mo galing school, meron na. O kaya naman, pag kasama siya sa supermarket, kuha siya ng sketchbook tsaka ballpen. Ngayon notebook lang, ballpen lang kinuha niya. So, ibig sabihin, meron pa siyang susulatan sa bahay. Alam niya yung gamit niya yun. Si Junso, kung ano yung matipuhan, siya yung tipong takaw mata. Natatawa ako kanina eh. Kada na pupunta kami sa supermarket, tinitingnan niya yung bank account ko. Paano niya nalaman? Tatanungin niya, ma, sabi niya, magkano lang pera mo? Kasi alam niya yung, di ba pag nagkakasikas tayo ng card, merong notification sa message. Tapos pagpasok namin, lagay ng lagay sa basket. Kaya kanina inaawat ko siya, ops, 2 laruan na yung hawak mo. Sabi ko ganun sa kanya. Tama na, juice na lang ang bibilin mo. Or mababait naman kausap. Hindi naman, never ko naman na-experience sa kanila yung nag-tantrum sa labas. Thankfully. Uwi na kami. Tignan nyo, sabihin ko, wala na akong pera. Okay. What I'm going to do now? What? I'm so sad. Why? Oh, matonopsa. I don't have money anymore. Bank. What? Bank. Punta daw kaming bangko. Uwi muna kami. Punta kaming bangko. Akala nila, kasi nakita nila nag-withdraw ka eh.
Di ba, pag nakikita ng mga anak natin ng grade, ay, kala nila, libre mo makukuha yung pera sa bangko pa every time na, ma'am. Ay, takaw nyo kumain. Ito na lang tuloy pera ko. Yung nanay, emote-emote. Niloloko-loko ko sila. Let's go to the bank. Shall we go to the bank? Yeah. Okay. Kuya Junwa, shall we go to the bank? Ne? Kaja, let's go to the bank. The next day. Para may mangyari sa aking life, kasi nga di ba maghapon ako sa tindahan. Dito na ako nag-aaral. Minsan, pag may pumupunta si Ate Ivy, dito kami nag-aaral, may madala siya mga libro, kasi di ba nag-apply din siya Korean citizenship. So, kailangan namin makapasa char. Di ba, alam niyo naman yun, kaya rin ako hindi gano'n nakakapag-vlog kasi nagre-review na ako, and malapit na ang aking exam. Ay, hindi siya exam, interview pala. Pag may, i-share ko yun sa ibang vlog. Pag may anak ka kasi, interview ka lang. Pero pag wala kang anak, dalawa ka, mag-e-exam ka, written, tsaka mag-i-interview ka. So, kung dalawa yun, dapat kailangan basta. Anyway, share ko na lang yun sa ibang vlog ko. Ngayon, mag-review ako. Samahan nyo ako kahit mga ilang question gusto niya. Yabang. Hindi, ito. Kasi meron pa akong, may in-upload. Hindi ko pa siya napapanood kasi, yan, proof baka sabihin nyo, walang cut yan dinadaya ko kayo Charot, hindi. Gusto ko rin kasing i-challenge yung sarili ko. Yan, hindi ko talaga alam mga question. Di ba pag na-view mo na yung video, may pula dyan sa baba, o wala pa siyang pula sa baba. So, wag niyo ako i-judge kung hindi ko masagot Feeling ko kasi yung napag-aaralan ko pa lang is 60%. Oh my God. 기원전 Ay, teka lang. 2333년 10월 3일에 세워진 나라의 Wait lang. Ayan, igugo niya. Ganyan. Nakikinig ako sa YouTube. Q&A to, guys. Oh my God. 114. 우리나라 역사상 최초의 국가로 기원전 2333년 10월 3일에 세워진 나라의 이름은 무엇입니까? Gojoseon입니다. Tas mali pala. 고조선입니다. Tapos wala siyang hindi mo mababasa. 114. Lang siya, listening. 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? First name ng Korea is Gojoseon pa din. Yun pa rin yung sagot. 고조선입니다. Pero magkaiba siya ng question. diba? 115. Listening lang talaga siya. 아사달로 삼아 고조선을 세운 왕은 누구입니까? Tinatanong niya kung sino daw first ever king ng Korea or ng Gojoseon. Tangunwangum. Tangunwangum입니다. 단군왕검입니다. Ayan kahit answer wala. 115. Listening lang. 천재인 환인의 손자이며 환웅의 아들로 서기전 2333년 아사달의 도읍을 정한 고조선을 세운 사람은 누구입니까? Siya pa din. Iniba niya lang yung question. Tangunwangum pa rin. Tinatanong niya kung sino daw yung anak ng langit na unang tao sa Korea. Kanina ang question niya is, sino ang first ever king ng Gojoseon? Gojoseon is first name ng Korea. Ay, nagkaroon na tayong turuan dito. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo. Siya pa rin. Tangunwangum입니다.
단군왕검입니다. Last one. 115. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? Siya pa rin. Tanggunwangum입니다. 단군왕검입니다. Siya pa rin. Lahat lang ng possible na question ginamit niya. Isa pa. 115. 아사달의 도읍을 정하고 우리나라의 최초로 고조선이라는 나라를 세웠으며 우리 민족의 시조로서 천재인 환인의 손자이며 환웅의 아들인 이 사람 누구입니까? Siya pa rin. Tanggunwangum. Lahat ng possible question. Anyway, ayun. Pero hindi lang to about history, guys. Baka kasi yung question na lumabas, di ba, puro history. Sa umpisa lang yan. Meron sa law, meron sa politics. Yun yung mahirap. Anyway, i-share ko na lang sa inyo. Pati yung mga, after ko ng interview, yung mga question na lumabas sa akin, i-share ko sa inyo. Kasi meron din mga nanonood sa akin na kagaya ko ng visa dito sa Korea. Bago gusto nyo i-share ko sa inyo. Ito naman is 2024. Ito daw yung mga question na lumabas or possible din lumabas nung January, March, April, May. Ito, skip tayo. Huwag nyo kayo just kung hindi ko masagot ha. Next question. 현충일은 언제입니까? Okay, Honjongil, 언제입니까? Tinatanong niya kung kailan yung Honjongil, ano ba yun sa English? Memorial Day ata ito ng mga bayani. Yuwal Yukil Imida, Yuwal Yukil Honjongil, Yuwal Yukil June 6. June 6. 현충일은 언제입니까? Kailan daw yung Memorial Day ng mga sundalong namatay ata ito? 6월 6일입니다. Yuwal Yukil. Amazing. So, tinatanong din yung mga holidays, guys. Ganon. Shinare ko lang sa inyo. And, ulit, gagawa ko ng separate na video about dito. Pati yung nag-apply ako. Pati kung papasa ako. Oh my God! Pag hindi ako pumasa, hindi ako mag-video. Charot. Anyway, ayun. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo kahit, shinare ko lang sa inyo ang aking daily life. Thank you!